Purihin ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid, tayo lahat na narito. Naway pagpalain tayo ng Panginoon sa ika-25 anibersaryo ng Iglesia ng Diyos dito sa Katarungan Village, Muntinlupa City. Nilabati ko ang mga taga rito sa kanilang anibersaryo. Sampu ang aking kasama sa Baguio na Trinidad Benguet na may bumabati ng masaya, happy anniversary. Ngayong bagong nabigat yung amin, kakabsat. Maayong aga sa tanan. Maayong buntag sa mga taga Bisaya. Kaya mo na ito. Hindi ko na. Kapampangan. Maya pa. Aba. Masantos ya. Marang. Pagkasinan. Pilu Plavi. Banyak, sarang dali. Sana ay mapagpala tayo sa umagang ito. Dahil sa mga awit tayo mapagpala na. Sa Sunday School tayo mapagpala na. Nawa ay tumingin sa ating puso ng gentleness upang tayo ay makalapit sa Panginoon. Maganda ang ating tema sa umagang ito. Walang teksto. Pero ang aking pinapamagat dito ay ito na lang sa Matthew 16:18. Kayo mga kapatid. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo mo ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisikanay laban sa kanya. Tayo manalangin, nilingin natin kay Tatay Frank. Amang Banal, maraming salamat sa iyo. Sa mga kamanan yung pinagulong na kami magsama-sama sa lugar nito. Itaas ang kapilang pangalan. Kaya aming mapuri, maluwati sa amin. Salamat sa inyo na pinagpala mo na kami sa mga daming oras sa amin. Pagsamba sa inyo sa mga ito, ma. At kami nagpapasalamat naman na mayroon ka pang pagkakaloob sa amin na hamon sa bawat sa amin. At alam namin na ito'y tagumpay ng narito kayo ng mapagsabayo ka ng tao. Amen. Lalo ka mga salita para sa amin, tulungan mo po kayo. Ito hindi lamang namin mali, kundi ito'y pinino sa aming mga puso. Alam namin naman na mayroon kang layunin kung bakit kami nagkakasipo. Ibig mo naman na kami mapagpala at mahamon. At sa mga hindi paligtas mula sa kasalanan naman, naway ang Santo malayong lumapit sa iyo. Upang magkamo sila Panginoon ang kaligtasan mula sa kasalanan. At alam namin naman sa mga bawat nangangailangan ay nawamalaya kang pilinis sa kanila upang makalapit sa iyo. Ang iyong mga salita na malig namin, tulungan mo ito mahayag ng alipin ng pinayo sa aming harapan. Ang aming kapatid na gagamitin mo mali sa usapan naman. Gamitin mo ang dalo ng papalag mo mula sa inyo upang lahat na narito mapapalag mahamon, magkamo ng tagumpay mo mula sa inyo. Ang iyong alipin naman, gamitin mo na ang kanyang labi na may hayag yung kalooban at para bagang ikaw rin sa salita ama. Upang sa iyo ng bawat isa aming mapapalag mahamon, tagumpay ang aming matatango sa araw na ito. Kaya mga Diyos, maraming salamat sa inyo. Kaya aming dalangin sa pangalan kay Jesus. Amen. Amen. God's Church. Ano po ang pinamagatan ng ating text o ating mensahe?
Pero ang pangunahin dito na ating ibabahagi ay tungkol sa Diyos. Who is God? Sabi nga sa tema rito, God, our Maker, our Redeemer, our Sanctifier, and our all. Ang Iglesia ng ating Panginoon ay itinayo ng ating Panginoon, Panginoong Diyos. Ang Diyos na yan ay nagkatawang tao, si Kristo. Kaya ang Diyos na ito, He is our Maker. Una, nilalang niya ang lahat ng mga bagay. God created heaven and earth. Genesis 1:1. And what is the purpose of creating the world? Ano ang layunin? Bakit nilalang niya ang mundo? At sa kahuli-hulihan, sa ika-6 na araw, nilalang niya ang tao. Yan ang dapat nating isipin, lalo na sa mga hindi pa tumanggap sa Panginoon. Bakit tayo nilalang sa mundo nito? What is the purpose? Ano ang layunin? Bakit nandito ang tao? Bakit niya nilalang? Sabi nga dito sa Biblia, Genesis, Kapitulo 1. No. Meron din ang panaywan, anong tawag dito? Wireless. Mayroon pang wireless. Kasi pagka nag-lombat na yan, wala na. Kaya kailangan bumili kayo ng... Ito. Hello. Bakit niya nilalang ang tao? Sabi nga nito, ang sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa mga ibang sa buong lupa, at bawat umusad na nagsisilakat o nagsisiwasad usad sa bawat lupa o sa ibabaw ng lupa. So ang pangunahin na ang special creation, ang pinakatampok na ginawa ng Diyos, tayong mga tao. Alam nyo, hindi lalalangin ang mga bagay na ito. Ang lahat ng mundong ito, hindi lalalangin yan kung hindi dahil sa tao. Tama. Amen. Kaya nga, ang nakakalungkot, yung nilalang na tao, mas sinasamba nila ang nilalang kaysa lumalang. Yan ang nakikita natin sa mundo ngayon. Anong pinagtutuunan nila ng pansin? Mga material na bagay. Naghahanap ng pera, palay pera, pagkain, pag-aari, lupa, pinag-aawayan. Inilalang yan lang dahil sa tao. Pero ang mga tao namamatay dahil sa yan. Pinag-aawayan dahil sa mga yan. Sabi nga rito, magkaroon sila ng kapangyarihan. Ang Diyos, ang tao sana, magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga nilalang. Pero ano nangyayari? Ang kapangyarihan ng sanglibutan, ang kapangyarihan ng pera, ang kapangyarihan ng pag-aari ng sanglibutan ito, ang namamayari sa tao. Hindi ang tao ang nagkakaroon ng kapangyarihan. Ang salapi, nagiging amo nila. Nagiging boss nila. Diba? Sabi nga, the love of money is the root of all evil. Alam niyo, yung mga nilalang ng Diyos niyan, mabuti lahat yan. Lahat ng pag-aari o mga nilalang dito sa mundo ito, mga bagay na dito sa mundo ito ay nilalang ng Diyos yan, para sa tao yan. Kaya lang, diyan naman
nahuhulog ang tao. Kaya sa umagang ito mga bisita namin ngayon, nilalang tayo ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos. Amen. Ano ba ang wangis ng Diyos sa tao? May dalawang wangis ng Diyos sa tao. Yung tinatawag nating natural image of God and moral image of God. Kaya nung sinabi ng Panginoon, lalangin natin ang tao ay sa ating wangis. Bigyan nung nilalang niyang tao, meron sa Diyos na nasa tao. And that is the natural image of God. And the natural image of God is spiritual. Spiritual tayo. Spirito tayo. Hindi lang katawan. Kaya kung minsan nakakalimutan ng tao na siya ay spiritual. Ang alam lang nila, katawan lang sila. Bakit? Ang pinapakain lang nila, ang katawan nila. Nakakalimutan nila na pakainin ang kanilang espiritu, ang kanilang kaluluwa. Yun ang tunay na tao. Amen. Paano natin nasasabi nakakalimutan nila? Imbis na sila'y sasamba sa Panginoon, imbis na sila'y magbabasa ng Biblia, sabi nga, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ito ang pagkain ng kaluluwa. Amen. Maraming tao hindi kumakain ng salita ng Panginoon. Naniniwala pa kayo na? Marami. Ha? Yung mga iba nga, hindi nila alam na may Biblia. Yung mga iba nga, alam nilang may Biblia, pero hindi nila binabasa. Nung nagpunta ako dun sa Negros Oriental, nung nangaral ako doon,